At sa iba pang mga balita sa ibang bansa, malaking bahagi ng East Coast sa Estados Unidos paralisado na ngayon. At 8 patay, mahigit 100 sugatan sa pag-atake ng suicide bomber sa isang simbahang Katoliko sa Nigeria. Ito ang mga karagdagang balita sa ibang bansa sa Globe Balita ni Edwin Eusebio. Inaasahan ng mapaparalisa ang malaking bahagi ng East Coast sa Amerika sa mga susunod na araw. Bunso nito ng paghahanda laban sa pagkagupit ng Hurricane Sandy, kabilang dito ang New York at Washington. May 50 milyong tao ang sinasabing nasa mga lugar na tatahakin ng Hurricane Sandy na nakapatay na ng 66 sa Caribbean. Bagamat sinasabing hindi kasing lakas ng naunang Hurricane Katrina na nangwasak sa New Orleans noong 2005, tinataya naman ng mga forecasters na pinakamalaki ang sasakupin ng Hurricane Sandy sa paglapag nito sa kalupaan. Sa ngayon, ayon sa mga meteorologists, may 520 milya ang lawak ni Sandy at naging sanhi na ng mga alon na may taas na 12 talampakan. Sarado na ang lahat ng transit system ngayon sa New York at iba pang mga kalapit syudad nito. Samantala, isang jeep na puno ng pampasabog ang minaneho at ibinangga ng suicide bomber sa simbahang Katoliko sa Northern Nigeria. Ito'y habang nagdaraos ng misa kung kaya't patay agad ang 8 tao at may 100 ang sugatan. Wala pang umaako sa responsibilidad sa nasabing karahasan. Ito'y bagamat una nang nagsagawa ng pambobomba sa mga simbahan ang Islamic sect na Boko Haram. Ang Nigeria ay may 160 milyong populasyon na nahahati sa pagitan ng mga Muslim at mga Kristiyano. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.